Hi mga ka-bakers! Kumusta kayo? Ngayon naman ay gagawa tayo ng super mocha roll cake. Handa na ba kayo? Ang mga kailangan natin ay egg white 5 piraso, cream of tartar 1/2 teaspoon, egg yolk 5 pieces, sugar 75 grams, mantika 1/2 cup, milk 1/2 cup, asin 1/2 teaspoon, cake flour 75 grams, baking powder 1 tablespoon, coffee stick 2 stick, at isa pang asukal na 75 grams. Ilagay na natin ang 2 coffee stick, mantika, gatas, asukal, baking powder, asin, at ilagay na rin natin ang ating cake flour. Ngunit pag nilagay natin siya, kailangan natin siyang salain para maiwasan ang pamumuo. Pagkatapos naman ay atin ang ilagay ang 5 itlog. Atin na itong haluin ng haluin hanggang sa magsama-sama na ang mga ingredients na ating inilagay dito. At kapag okay na ang kanyang consistency ay okay na ito, atin na muna itong itabi. Ngayon naman ay maglalagay na tayo ng 5 egg white, cream of tartar. Atin ang buksan ang ating mixer at hayaan natin tong umandar hanggang sa umalsa ng kaunti ang ating egg white. At dahil umaalsa na siya ay atin ang ilagay ang ating asukal ng dahan-dahan. Just take your time lamang po mga ka-bakers. At next naman po ay atin na po itong paandarin hanggang po sa tuluyan na po siyang umalsa. At kapag ganito na po ang kanyang consistency ay okay na po ito mga ka-bakers. Kaya naman po atin na pong patayin ang ating mixer at ilagay na po natin ito sa ating unang minix. Ayan, ito na po ang kanyang itsura at atin lang po siyang ilalagay ng dahan-dahan. Pagkalagay po ay atin na po itong hahaluin. Haluin lamang po natin ng isang direksyon at just take your time lamang po mga ka-bakers. Ang kailangan po dito ay haluin po siya hanggang po sa magsama-sama na po ang ating mga nilagay na ingredients. Ayan, at kapag ganito na po kanyang consistency ay okay na po ito, tayo na po ay kukuha ng ating molde at lagyan natin ng parchment paper. Atin na po siyang ililipat at pagkalipat po natin ay atin na po siyang agad na ipapantay or panning. Yan. Atin lang pong simutin no, para po wala po tayong tapon. Ayan. Pagkatapos naman ay atin na po ulit siyang ipapantay. Just take your time lamang po, hindi naman po kailangan na mabilis. Just to make sure po na pantay po ang pagkakalagay ng bawat dulo at sa gitna. Ayan. At dahil na okay na po ito, ay atin na pong paandarin ng ating oven at ilagay na po ito sa ating oven. Ang oven temperature nga po pala is 170 sa taas, 200 sa baba at ang baking time is 20 minutes lamang po. At sa mga nagtatanong po, ang size nga po pala ng ating molding ginamit ay 11 by 15 by 1. After 20 minutes ay luto na po ang ating mocha roll or mocha cake. Atin na po siyang kuhanin at kailangan po natin tong palamigin muna. Ayan. Ito na po ang kanyang itsura mga ka-bakers na napakaganda naman talaga. At pagkatapos po palamigin ay atin na po siyang kuhanin. Ilipat lang po natin siya ng dahan-dahan. Atin na po itong ayusin. Ngayon naman po mga ka-bakers ay maglalagay na po tayo ng ating palaman. 3 kutsara lamang po ang aming ginagamit dito pero kayo na rin po ang bahala kung gaano po kadami ang gusto nyong ilagay na chocolate. O di po ba napakasarap na niya lalo? Ayan, napakaganda po niyang pagmasdan at atin na po siyang sineparate or kinalat ang ating chocolate. Kaya ngayon naman ay atin na po itong irolyo ng dahan-dahan. O yan, ganyan lang po siya kadali at atin lang po siyang ayusin. At ngayon naman po ay gagawa po tayo ng buttercream icing. Ang mga kailangan lang po ay butter na 225 grams, condensed milk na 1/2 can, fresh milk na 1/2 cup, at coffee stick na 1 piraso. Lagay na po natin ang ating butter at ang gatas, coffee stick, at atin na pong kuhain ang ating hand mixer at atin na po siyang hayaan na mag-mix. Pag ganito na po ay atin na pong ilagay ang gatas,
Pwede po natin siyang ilagay ng isang biglaan or pwede rin naman pong dahan-dahanin natin ito. At continuous lamang po tayo sa pagmix dito mga ka-bakers. Just take your time lamang po hanggang po sa ma-reach na po natin ang ating consistency na hinahanap. Yan, lagyan po ulit natin ng gatas at atin na po ulit siyang i-mix. Ito na po ang consistency na ating hinahanap mga ka-bakers. Congratulations po sa ating lahat. At ang next naman po nito ay atin na pong tanggalin ang ating parchment paper at atin pa rin po siyang ayusin. At syempre kailangan din po muna nating putulin ang bawat gilid nito para po mas decente po siyang tignan. Pagkatapos po ay atin na po itong lalagyan ng icing na ating ginawa kanina. Yan. Just take your time lamang po mga ka-bakers at ang icing po natin ay dapat hindi makapal or hindi sobrang kapal at hindi naman sobrang nipis. O, diba bonggang-bongga na po talaga ito. Kukuha naman po tayo ng ating cake comb at maglalagay po tayo ng design gamit po ito. Atin lang po siyang gawing wavy or wave lang po natin. At ganyan na po ang kanyang itsura. O, diba napaka-social at napakaganda na po nito. Cake comb lang po palang katapat. Yan. At syempre, sa kabila naman po para po pantay. Ganyan lang po ang ating gawin. Ngayon naman po ay atin na po itong hahatiin para po maging half roll na po siya. Kailangan naman po ay dalawa na po ang ating hati dito. Ngunit nakadepende na rin naman po sa inyo kung ano pong hati or kung ilang hati po ang gusto nyong gawin sa inyong cake. Or kung pwede pa pong di nyo na po hatiin ay okay lamang po. Kukuha lamang po tayo ng ating lalagyan at atin na po itong ililipat. O di po ba napakaganda niya na kahit wala pa pong design sa harap. Atin na po itong de-designan sa taas. Maglalagay lamang po tayo ng ating choco ganache. Yan. Ganyan lamang po ang lalagay mga ka-bakers. Kaya na po ang bahala kung gaano po kadami. Kukuha po tayo ng toothpick at atin po siyang i-slide ng paganyan lamang po. Pero wag naman po masyadong madiin. Baka po matanggal na po ang ating icing na nakalagay sa ating cake. Ngayon naman po ay maglalagay na po tayo ng ating flowers at eto nga po palang ginagamit namin. Sa gitna po namin ito nilalagay. Kaya na pong bahala kung gaano po kalaki ang inyong flowers dito. As long as pasok po sa inyong budget at kung ibebenta nyo man po ay makita po kayo, why not po? At syempre ang ating namang cookies. Yan. Cookies and cream on top. Kayo na pong bahala kung ilan po ang inyong ilalagay. Ayan, para po mas maganda po siya. At syempre, eto na po siya. Ayan, napakaganda na ng ating cake. Ngunit, kulang pa ito dahil naman, maglalagay pa tayo ng cherry on top. O, di po ba bonggang-bongga na po talaga ito? Lagyan na po natin ito at lahat po dapat ay malagyan mga ka-bakers. Eto na nga po talaga mga ka-bakers ang ating finished product na sobrang sarap, sobrang linamnam, at higit sa lahat ay sobrang sulit pa po talagang kainin. O yan, di ba po ba napakabongga na po talaga nito? Nako naman mga ka-bakers, kaya naman po, gawin nyo na po ito, lalo na sa mga taong mahilig sa vanilla or mahilig sa mocha. O di po ba sobrang yummy na po talaga nito at ako ay nagugutom na naman. Ito po ang kanyang itsura sa malapitan. Hindi po halos makuha ng camera ang ganda nito. Dahil sobrang lambot, sobrang sarap at sobrang ganda po talaga nito sa personal mga ka-bakers. Kaya naman po, wag nyo na pong pahintayin ang inyong sarili, kundi gawin nyo na din. Hindi ko na nga po patatagalin pa at eto na po ang ating food for the soul ngayong umaga. Mga Hebreyo 10:23. Magpakatatag kayo sa ating pag-asa at huwag nang mag-alinlangan pa sapagkat ang nangako sa atin ay maaasahan. Amen mga ka-bakers. Lagi lamang po nating tandaan na nandyan lamang po ang Panginoon para sa atin. Kailangan lang natin tatagan ng ating pananampalataya sa Kanya dahil Siya ay Diyos noon,
ngayon, at magpakailanman. At walang kahit na ano pang bagay ang makakabago nun. Dahil siya ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Amen? Kaya naman po hanggang dito na lang po muna ako mga ka-bakers. Paalam muna, take care, at higit sa lahat ay God bless.